Okay, magandang araw po sa inyo kapatid, mga kaibigan. Pag-uusapan na naman ulit po natin ay ang The Final Rebellion, Gog and Magog, no? This is after millennium. Natapos na po natin yung second coming, no? This is part 4 na. So, manalangin po muna tayo mga kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na nagpapakita ng katotohanan tungkol sa inaharap. Tulungan po ninyo kaming maunawaan ang final rebellion upang makita namin ang tunay na kalagayan ng puso ng tao at ang iyong katarungan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. So, natapos na po natin ang second coming. At nag-millennium kingdom, so 1,000 years po na paghari ni Kristo, no? So may mangyayari pang huling kaganapan, no? Ito po ang tinatawag na the final rebellion, no? Kahit perfect na ang mundo, sa ilalim ni Kristo mayroon rebellion pa rin, no? So una-una, si Satanas po ay i-release na po sa kanyang kulungan, no? Dahil po natapos na po ang 1,000 taon, no? Susubukin yung mga tao dahil si Satanas po ay liling lang ulit, no? Sa Revelation 20 verse 7, sabi dito, no? At pagka natapos ng 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan muli sa kanyang kulungan, no? So ibig sabihin pakakawalan na naman siya ulit, no? Dahil natapos na ang 1,000 taon, no? So ito po ay temporary freedom, final test ng humanity, no? Dahil po si Kristo ay naghari na po sa natapos na po ang paghari niya sa 1,000 taon. Susubukan niya ulit ang mga tao, kaya po pinakawalan si Satanas, no? So number 2, deception of nations, no? Ito ang pandadaya na naman, no? So sa Revelation chapter 20 verse 8, sabi dito, at siya'y lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, no? Si Gog at si Magog, upang tipunin sila sa pakikipagdigma, no? Ang bilang nila ay kagaya ng buwangin sa dagat. So napakaraming ito, no? So nation deceived again, no? Gog and Magog, ito po ay ang global na global rebellion talaga, no? Kahit perfect world, may pagre-rebelde pa rin, no? So number 3, numbers of rebels, no? Ito po ay ang continuation ng Revelation 20 verse 8, no? So ang bilang ay parang buwangin sa dagat. So ibig sabihin ito po ay napakarami talaga, no? Napakaraming mga rebelde. Ipinapakita ang sinful nature ng tao talaga, no? Kung gaano talaga ang tao na makasalanan, no? So number 4, surrounding the holy city. Ang surrounding the holy city dito po, ito po ang Jerusalem, no? Mababasa po natin ito sa Revelation 20 verse 9, no? Basahin po natin. At nagsiaon sila sa ibabaw ng kaluwangan ng lupa at kinubkob ang kampaminto ng mga banal at ang bayang minamahal. Ang bayang minamahal po dito ay ang Israel, no? At bumaba ang apoy mula sa Diyos, mula sa langit, at sila ay tinupok, no? So ibig sabihin umulan ito ng apoy para tupukin to ang mga taong kalaban ni Kristo, no? Attack against to the Jerusalem, no? Against God people, no? This is the final rebellion attempt, no? So number 5, God's final judgment, no? Continuation din po ito ng Revelation 20 verse 9. At bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila, no? Instant destruction ito, no? Walang laban ang
mga rebellion dahil ito po ay God's power absolute agad, no? So wala silang kalaban-laban dahil po umulan na nga ng apoy, no, galing sa langit, no? So number 6, this is the final end of Satan, no? Sa Revelation 20 verse 10, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay inagis sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y papahirapan araw at gabi magpakailanman, no? So doon sila hinagis, no? Ang bulaang propeta at si Satanas, no? Satan permanent judge na siya, eternal punishment, walang hanggang parusa. Ito po ang katapusan, end of the devil forever, no? Wala na dahil po siya ay permanente na hinagis doon sa dagat-dagatang apoy, no? So number 7, why allow this, no? This is very important, no, mga kapatid. Bakit pinakawalan si Satanas, no? So ang sagot dito, para ipakita ang tunay na puso ng tao, no? Kahit perfect environment, may rebellion pa rin, no? Sin is internal, not external, no? So dito sinubukan ng Diyos kung ang tao ay malilinlang. So ang nangyari po, nalilinlang ulit, so nagkaroon ulit ng digmaan, no? Lumaban yung tao sa Diyos. So part 8, ano po ang diferensya ng Ezekiel at ang Revelation, no? Kasi po ito ay Gog and Magog war. Ito ang pinaka last na rebellion, no? So anong pinagkakaiba ng Gog and Magog sa Ezekiel at ang Gog and Magog din sa Revelation 20, no? Kasi po dalawang kaganapan ito. Yung Ezekiel po, bago po nangyari ito sa Ezekiel 38 verse 2, no? Ang Ezekiel 38 verse 2 ay ito po ang pangyayari na bago ang millennium, no? Ito po ang digmaan na ang kalaban ay Israel, no? Samantala ang Revelation 20 ay huling rebellion, no, ng buong mundo. Ito po ang kalaban naman nila dito, pareho to, Gog and Magog. Ang Gog and Magog sa Revelation 20, ang kalaban nila dito ay ang Diyos na, no? Ang Gog and Magog naman sa Ezekiel 38 verse 2, ang kalaban nila dito ay ang Israel, no? So ito ay bansa na naglalabanan, no? Hindi sila magkapareho, no? Ngunit magkaiba ang pangyayari. Yan ang pagkadiferensya po ng dalawa, Gog and Magog din, pero magkaiba ang pangyayari, no? So after millennium, ang summary nito ay si Satanas ay na-release na po, no? So nation deceived, nang daya sa ulit, global rebellion, so attack the Jerusalem, and then fire from heaven destroyed them, Satan cast out into the lake of fire, no? So mga kapatid, ang final rebellion po ay nagpapakita na kahit perfect ang mundo, ang puso ng tao ay makasalanan pa rin kung wala si Kristo. Kaya ang tunay na solusyon, hindi environment system, no, kundi new heart in Christ, no? So the final rebellion proves only Christ can truly change the heart of man, no? So yan po ang kaganapan ng the final rebellion. Ang susunod po natin ay ang part 5 po. Ito po ang pag-aralan natin ulit ay ang the white throne judgment. Dito na po ang paghuhusga ng Panginoong Hesukristo sa mga tao, no? Salamat po sa mga nakikinig. Sana po may naunawaan. Tanging si Kristo lang po ang angat at ang natapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord, and God bless.